Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ang pagpapatuloy po ng kwento ni Borzy. Dear Kuya E, magandang araw po sa iyo. Borzy po ulit para maglahad sa ikalawang pagkakataon. Naway nasa mabuti kang kalagayan at masaya ako na medyo okay na ang boses mo. Nakakaengganyo ang mag-send ulit sa iyo ng aking nakaraan dahil na rin sa palagiang pagpapadala ni Christian na sa ngayon ay tinaguriang Christian Diary na. Malamang magiging mahaba pa ang kanyang pagbabahagi na okay naman dahil nakakabilib ang kanyang pagiging realistic sa disposisyon at yung pagiging analytical. Totoo yun. Sinasabi ng iba mong sender Kuya Ina nakakagaan ng loob ang magbahagi ng karanasan dahil na ilalabas namin ang mga matagal na naming kinikimkim na saloobin. Bagamat para sa akin, ang isa sa dahilan ay makapulutan ng aral ng mga listeners at malaman nila ang mga totoong sitwasyon na dapat sana ay hindi ginagawa sa mga paslit. Para na rin ito sa nag-comment na exciting daw kaya aabangan niya yung susunod na paglalahad ko. Si Ronel Roquero 1987. Ayun special mention . Kuya E, sa una kong email sa iyo ay yung karanasan ko sa pagpapalantak sa akin ng Pops o paborito kong tawaging Temtem sa aking naibahagi. Pero dito yon sa ikalawa kong pagbabahagi ay yung karanasan ko sa Keps ang aking ikikwento. Ayos lang siguro na Keps ang gamitin nating term o sariwang mani para hindi mahalay. Bahala ka na Kuya E. Para hindi masita ni YouTube. Mas nakakatanda sa akin ang una kong karanasan sa babae. 7 taon ako noon. Inaya niya ako na gayahin daw namin yung nasa bold o pornographic magazine. Yung paglantak sa keps o pagdila at yun, pagpasok sa lagusan ng babae o kuweba. Sa paglalaro ng dila ko sa sariwang mani ay siguradong nasarapan siya. Dahilan upang sabihin niya na ipasok ko na ang aking Pops na hindi pa man tuli at kahit 7 years old pa lang ako ay may kalakihan na raw. Sa unti-unti kong pagpasok doon sa kanyang kuweba nung mas nakakatanda sa aking babae ay masarap sa pakiramdam ng Pops ko. First time na nakapasok pero Kuya E, nang isagad ay napalitan ng sakit sa bandang dulo ng Pops kong bagito. Bukod sa hindi pa ako circumcised ay hindi pa rin tagpos ang Pops ko. Alam naman natin na sa ganoong edad ay nakadikit pa ang balat sa bandang ibaba ng ulo ng Pops natin. Yung sakit na nararamdaman ko ay parang nahiwa o napilas sa bandang ulo ng Pops ko, Kuya E. Takot na takot ako kaya hindi ako tuluyang nakapag-atras abante sa lagusan na yun ang babaeng nagyaya sa akin. Pag-uwi ko sa amin ay tiningnan ko ang Pops ko. Hinatak pababa yung balat ng Pops para makita ko yung parte na masakit. Kuya E, kalahati lang ang natagpo sa akin. Ang hirap ng ganong sitwasyon. Wala akong makausap o masabihan tungkol doon. Lalo akong sinasagihan ng takot pag umiihi dahil sa hapdi kong naramdaman sa bandang ibaba ng aking Pops. Ilang araw din ako nagtiis na humahapdi ang Pops ko sa tuwing iihi. Tuluyang natagpos yung Pops ko nung ayain ako ng mas nakakatanda kong pinsan na magsalitan sa paglalaro ng Pops. Mas may edad siya kaysa sa akin na sa totoo lang masarap humawak at maglaro ng Pops. Yung mas nakakatanda kong pinsan na tawagin natin sa pangalang Kuya Hernan. Incidentally, intention niya na matagpos ako dahil yung pagpikit ko ay hinila niya pababa yung foreskin ko para tuluyang matagpos. Nabigla naman sa sakit ay nagpasalamat na rin dahil kahit papaano ay na-expose na ng tuluyan ang ulo ng aking Pops. Kuya E, dahil sa nakaramdam ako ng sarap na pag-jack and poy ni Kuya Hernan sa Pops ko ay nawili na akong gawin yon kahit wala pang lumalabas na katas. Nasundan pa yun pagpapalaro ni Kuya Hernan ng maraming beses. Natutuwa akong gawin yon pag inaaya niya ako dahil namimink ang Pops niya.
Nangyari din na naisubo ko ang kanyang pinkish na Temtemo Pops sa nakagawian mong tawag, pero hindi yun sa pilitan. Tinanong niya ako kung gusto ko at hindi ako nag-atubiling lantakan dahil sa kanya ko unang naranasan na laruin ng Pops ko at nasarapan ako. May pagkakataon na sa palaisdaan namin ginagawa ang pagpapahawak niya o kaya ay sa ilog. Kuya E, dahil sa tuluyan na akong natagpos ay nasundan din ang pagpasok ng Pops ko sa kuweba o lagusan ng babae. After nung nauna na mas nakakatanda sa akin ay pinsan ko. Oo Kuya E, it was an incest. I had a sexual intercourse on both sexes at my young age and those were incest. May mga edad sila sa akin. Kaya like Christian, literal na bisexual ako. Namulat sa pagpasok sa lagusan ng babae, lumalantak ng Pops, nagpapalantak ng Pops at napasok na rin ang lagusan ko. In which sa mga susunod kong paglalahad ididetalye. Yung pagkakaroon ko ng karanasan sa doktor, sa pari at yung magustuhan ng isang lalaking may asawa na gusto akong gawing kabit. Nakilalang babaero pero gusto niya raw ako. Yung nagustuhan ako na magjowang Biden na magkarelasyon pa sila pero parehong palihim na nagte-text sa akin at gusto na may mangyari sa amin. Makakagulat lang kasi they seems to be so sweet with each other pero may galawang pasikreto. Meron din na 3 silang magkakapatid na puro may asawa pero gusto malantakan ko. Kaya umiiwas ako sa mga inuman na posibleng madali ako. Dahil sa mahina akong uminom, nakaranas rin kasi ako na may inihalo sa ininom ko na dahilan para maging sedated ako. Kaya nagawa na gusto na pasukin ang lagusan ko na hindi ko gusto. Nakakalungkot Kuya E na napaka-prone ko sa ganon. Bakit gumagawa ng pang-aabuso sa desperadong pamamaraan? Sa totoo lang, average lang ang tingin ko sa sarili ko. Next time na lang ulit Kuya E. I hope readable o maayos ang pagkakatype ko nitong second story ko at sa 2 email address mo ako nag-send. Ingat lang po tayo lagi. Borzy. Okay Borzy, abangan po natin ang susunod na kwento ni Borzy at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.